Gusto ko lang i-share sa inyo guys regarding sa motor guys na ginamitan natin ng sensor. Itong sensor natin guys ay NPN sensor ito. Bali 10 cm ang kanyang ma-sense. Pwede nyo itong supplyan ng 24 volts. Ang setup nito guys, pwede natin gamitin sa sensor. Pag makasensya, gagana ang motor. Mayroon din siyang maintaining contact. Pwede rin natin sa remote natin gamitin. Yun ang gusto kong i-share sa inyo guys. At least kahit papaano, matuto din yung mga baguhan kung paano i-set up na yun. Para lubos yung maunawaan guys, alamin natin yung diagram. So bali ito na yung pamagat niya guys, stop start with remote control and sensor with maintaining contact. Pwede natin to magagamit sa sensor, pwede rin natin sa remote. Bali mayroon siyang maintaining contact na maglalatching yung contactor natin. Pag makasense gagana, pag makasense ulit mamamatay. Ganon din dito, pag i-on natin, pag i-off mamamatay. Pareho lang ang function nilang dalawa. Ngayon guys, alamin natin yung mga device na ating ginamit. Ito na yung sensor natin na proximity sensor, NPN, normally open. Ang range na kayang maabot nito guys ay 100 meter sa open field. Ito na siya no. Tapos ito na yung power supply natin na 220 volts ang input, tapos ang output niya 24 volts DC. Ito yung power supply natin no. Ito na yung remote receiver natin na 220 volts, ito na siya. Tapos ito naman yung 220 volts na relay natin na R2, ito na siya. Tapos R1 natin na relay na 24 volts DC, ito na siya. Tapos ito naman yung IR natin guys na ang ibig sabihin impulse relay. Ito yung impulse relay natin guys, nakasetting to sa auto mode. Dapat isetting natin to sa auto mode para mag-close ang contact nito no. Ito naman yung normally open ng ating R1, ito yung R1 natin. Tapos normally open naman ang R2 natin, ito yung R2 natin no. Ito yung R2 natin guys. Bali to 20 volts itong R2, ang R1 ay 24 volts DC. Tapos ito naman yung circuit breaker natin guys na single phase, ito na siya no. Sa sensor kasi natin guys, mayroon siyang tatlong wire no, brown, black, tapos blue. Ang black nakalagay sa relay natin sa A2, ang A1 nakalagay sa brown. Tapos ang brown nakalagay sa positive, ang blue nakalagay sa negative. Ito ang connection ng ating sensor. Ang function nito guys, pag makasense ng object itong sensor natin, kasi ang sensor natin ay proximity, gagana ngayon ang relay natin no, yung R1. Pagana ng R1 guys, i-close to ng R1 natin. Pag close ng R1 guys, gagana ang impulse relay natin no. Pagana ng impulse relay natin, ang impulse relay natin naka auto mode ito, naka switch ito sa auto mode. Gagana ang impulse relay natin, pagana ng impulse relay natin guys, magko-close ito. Pag close niyan guys, gagana ngayon ang magnetic contactor natin, ito siya no. Pagana ng magnetic contactor natin guys, ito naman siya guys, pag gumana ang magnetic contactor natin, mag-close naman ito no. Mag-close ito. Kung mayroong power ito guys, ito kasi yung circuit breaker natin. Single phase. Pag magkakaroon ito ng power guys, pag close niyan, gagana ang motor natin na 3 phase. Itong sensor natin, pag hindi siya makasense, mag-open ang contact nito no. Pero still pa rin magko-close ito dahil naka-auto mode yung IR natin. Pag makasense ito ulit, mag-open ito guys, mag-open ito. Pag open yan, mamamatay ngayon ang magnetic contactor natin. Pag patay ng magnetic contactor natin guys, mag-open naman ito. Mag-open ito no. Pag open yan, mamamatay ang 3-phase motor natin. Ngayon, sa remote naman guys, pag i-on natin tong remote, gagana itong remote na ito, gagana ang relay. Pagana ng relay natin guys, i-close to ng relay natin no? Ito yung R2 ng relay natin pag gumana. Paggana nito guys, i-close nya, gagana ngayon ang magnetic contactor natin. Paggana ng magnetic contactor guys, the same pa rin, magko-close ito. Kung may power ito guys, gagana ngayon ang 3-phase motor natin. Ngayon, pag i-off natin to, pag i-off natin no, mag-open ang contact nito, mamamatay ngayon ang 3-phase motor natin. Ito kasi yung overload din yan no, kung mag-trip, mamamatay din. Pagpatay ng magnetic contactor natin guys, mag-open din ito. Mag-open ito. So, mamamatay ngayon ang 3-phase motor natin. Yun ang function niya guys, kung makikita natin. Ito na yung diagram niya guys, pwede nyo nang kunin or i-screenshot ninyo para mapag-practicean nyo sa bahay, sa opisina, o di kaya sa workshop. Try natin ngayon na ating pagganahin. On natin to. Unahin muna natin sa remote no, i-try natin ang sa remote. Ayan. Gumana ang motor natin. Pag i-off natin guys, mamamatay. Kung makikita natin guys no, namamatay ang motor natin. Try natin ulit. Ayan, gumana siya. Pag i-press natin to, mamamatay. Kung makikita natin guys no. Ngayon i-try naman natin tong sensor. I-try natin ang sensor.
Itong sensor guys, kahit anong object, pwede ma-sense nito. Try natin. Ayan. Gumana ang motor natin. Pag makasense siya ulit, mamamatay. Kung makikita natin, no? Kung itry natin tong kamay, gumana siya. Tapos pag makasense ito guys, mamamatay. Kahit anong object guys, pwede ma-sense ng ating sensor. Kung makikita natin, no? Ayan. Tapos pag makasense siya, mamamatay. Pwede rin ito. I-try natin to. Pwede rin ito. Pag makasense siya, pag makasense ulit, mamamatay. Pwede rin itong cellphone. I-try natin kung ma-sense niya, no? Proximity sensor kasi yung sensor natin. Ayan, gumana siya. Pag makasense siya, mamamatay. Ayan, yan ang function niya guys. Tapos itong remote naman, pwede naman itong remote ng ating gagamitin. Pwede rin natin i-off dito. Ayan, na-off siya. Try natin ulit. Off natin. Ayan, kung makikita natin guys, no? Nag-off siya. Makikita natin.